Karamihan ng lalaki hindi tatagal ng 7 days dito. At kung isa ka sa kanila, alam mo na kung nasaan ka. This video might hurt you at hindi lahat makakaintindi nito. Dahil ang totoo, hindi ka mahina sa buhay dahil kulang ka sa opportunity. Mahina ka dahil hindi mo kayang tumagal sa disiplina. Gusto mo bang ites ang sarili mo? 30 days semen retention. Walang release, walang escape, at walang excuse. Ipapakita ko sa iyo rito kung ano talaga ang nangyayari kapag tumagal ka ng 30 days sa semen retention. Hindi ito magic, hindi rin ito mystical. Lahat ng ito ay resulta lang ng pagkakaroon mo ng tunay na self-control. Dahil kapag may control ka sa sarili mo, mag-iiba rin ang takbo ng buhay mo. Makinig ka, hindi ito tungkol sa 30 days semen retention challenge. Ito ay tungkol sa kung sino ka pagkatapos ng 30 days na yan. Naunawaan mo ba yan? Ito ang mga mangyayari sa iyo sa loob ng isang buwan. Ngayon, kung gusto mo ng ganitong klaseng katotohanan, mag-subscribe ka na dahil hindi ito para sa mahihina. Derechahan na lakan. Bilang lalaki, araw-araw tayong may urge na kailangan nating labanan. Every single day, you need to choose. Because discipline is built in resistance. Hindi mo madidisiplina ang sarili mo sa bagay na ito kung walang opposite force na pipigil sa iyo sa pagdidisiplina mo. Naunawaan mo ba yan? Kaya kapag pinili mo ang disiplina, kahit mahirap, diyan lalakas ang willpower mo. Ikaw ba? Bumibigay ka ba agad o kaya mong tiisin kahit mahirap? Dahil sa loob ng 30 days, kung araw-araw kang nananalo sa sarili mo laban sa urge, mag-iibang tao ka dyan. Dahil ang lalaking kayang talunin ang sarili niyang laman at pagnanasa, walang hindi kayang talunin yan. Paglipas ng 30 days semen retention mo, mapapansin mo, hindi ka na foggy. Meaning, wala nang brain fog. Mas luminaw na ang isip mo sa estadong hindi mo pa nararanasan noon. Clarity comes when distraction is removed. Ikaw ba? Lagi ka bang distracted at walang focus? Brain fog yan. At yan ang tinatanggal ng semen retention. Dahil kapag tinanggal mo ang constant stimulation, nagigising ang utak mo, mas nagiging sharp ka, mas decisive ka, at ang lalaking malinaw mag-isip, yan ang unang kumikilos. Confidence comes from self-control. Hindi yan dahil sa dami ng babae na nakakapansin sa'yo, kundi dahil sa sarili mo mismo. Alam mo kung bakit? Dahil ngayon, mas pinagkakatiwalaan mo na ang sarili mo. Dahil alam mong ikaw na ang may control dito at hindi na ang malibog mong pag-iisip. Ikaw balakan, naniniwala ka pa ba sa sarili mo o lagi kang may pag-aalinlangan kung mapagkakatiwalaan mo ba ang sarili mong utak? Makinig ka, sa 30 days mo, dyan mo pinapakita sa sarili mo na kaya mo. Kaya mong labanan ang laman at ibalik ang kontrol sa iyo. At kapag naniwala ka muli sa sarili mo, dyan rin nag-iiba ang lakad mo. Mas confident ka na ngayon. Makinig ka, hindi ka naman talaga drained. Sa maling bagay mo lang inilalaan ang enerhiya mo. Ngunit kapag nasa semen retention ka, you conserve energy, you don't waste it. At kapag hindi mo inuubos ang sarili mong enerhiya sa mga walang kwentang bagay, gaya ng panonood ng corn at pagre-release sa banyo o pakikipagdahalik sa kung sino-sino para lang isatisfy ang urge mo, kung hindi mo ibubuhos ang enerhiya mo sa mga walang kwentang bagay na yan, mas may lakas kang mag-perform sa totoong buhay. Mas productive ka, mas aggressive ka sa goals mo. Bakit? Dahil punong-puno ka ng enerhiya. Hindi ka naman talaga reactive. Ang problema lang sa'yo, wala kang emotional control. Control ang problema sa'yo. Control in one area spreads to all areas. Ibig sabihin, kung kaya mong kontrolin ang isang bagay,
makakaya mo ring kontrolin ang iba pang aspeto ng sarili mo. Tandaan mo ito, emotional discipline starts with physical discipline. Madali ka bang matrigger? Madali ka bang maapektuhan? Kung oo, ibig sabihin, mahina ang kontrol mo. Nare-realize mo ba yan? Ngunit kapag nasa semen retention ka, sa loob ng 30 days, nagbabago yan. Nakakaya mo nang pigilan ang mga bagay na nagiging sunod-sunuran ka lang noon. At kapag kaya mong pigilan ang urge, kaya mo ring pigilan ang galit, takot, insecurities, at iba pang negative emotions. Dahil nakapag-build ka na ng emotional control. At ang lalaking may emotional control, hindi yan basta-basta natitinag. After 30 days of semen retention, mapapansin mo, hindi ka na naghahanap ng distraction. Focus replaces pleasure when discipline is present. Kumbaga, yung uhaw mo sa pleasure, napalitan na ng focus dahil sa disiplina na naitatag mo sa sarili mo. Naunawaan mo ba yan? Pleasure yung nagiging escape mo dati kapag nahihirapan ka na. Instant release, watching porn o paghahabol sa babae, yang mga yan ang ginagawa mong escape. Ngunit kapag inalis mo lahat yan, mapipilitan kang harapin ang buhay mo. At doon ka palang magsisimulang umangat. Temptation builds character when resisted. Ibig sabihin, mas tumitibay ang pagkalalaki mo sa tuwing humihindi ka sa tukso. Hindi ka na madaling matukso dahil may na-develop na sa character mo. Para itong antibody, nakakaya mo nang i-resist ang temptation nang hindi nahihirapan dahil may immune system ka nang na-build para rito mula sa pagsisemen retention mo. Nasusundan mo ba yan? Weak men give in, strong men hold the line. 30 days pa lang yan, ngunit binabago na ang pagkatao mo. Mas tumindi na ang karakter mo at ang lalaking may matibay na karakter, hindi yan madaling masira ng kahit anong adiksyon o bisyo. Calmness is power. After 30 days, mararamdaman mong mas kalmado ka, mas payapa ang isip mo, may peace kahit magulo ang paligid mo. Hindi ka rin maingay, ngunit ramdam ka nila. Bunga yan ng self-control na nabuild mo. Dahil kapag may self-control ka sa sarili mo, lumalabas yan sa presence mo. Nararamdaman yan ng paligid mo. At ang lalaking kalmado, nakakakomand yan ng respeto nang hindi na niya kailangan pang subukan. Ito ang kagandahan sa pagsisemen retention. Hindi ka na nagiging alipin lang ng laman. Hindi ka na nito control. Hindi ka na nito hawak sa ulo. Ikaw na ang may authority sa laman mo. Ikaw na ang nagdidikta dito. Most men are addicted to it, but you stop being a slave of it. Diyan pa lang, angat ka na sa karamihan ng lalaki. Paano pa kapag ginalingan mo na sa totoong buhay? Tandaan mo ito, kapag hindi ka na alipin ng sarili mong utak, malaya ka. At ang lalaking malaya, ibang level na yan. Dahil hindi na niya bayag ang nasusunod, kundi siya na mismo. Yan ang gera sa utak ng mga kalalakihan na nagpapabagsak sa kanila. Ito ang pinaka-importante dahil hindi lang ito basta tungkol sa semen retention. Tungkol ito sa bagong version ng sarili mo na unti-unti at patuloy na nabubuo. Ikaw ang nagbago, mas naging malakas ka, disiplinado, lumago ang karakter mo, mas nag-improve ka ng walang binabayarang coaching session or online courses. Libre lang lahat, nasa utak at desisyon mo lang ang susi. Tandaan mo, 30 days is just the beginning because you are already building a new identity. At ipapaalala ko lang, karamihan ng lalaki na sumusubok nito hindi tumatagal at bumabalik sa pagiging mahina nila. Ngunit kung itutuloy mo ito, babaguhin ka nito. Hindi na ordinaryo, hindi na mahina at hindi na kontrolado ng laman. Anong gagawin mo ngayon?
Titigil ka ba sa 30 days o gagawin mo na itong lifestyle na may healthy cycle? Gayunpaman, marami kang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.